gabi, mga kapuntos. May mga katanungan pa rin ba patungkol sa aral Katoliko na gumugulo sa inyong isipan? Mga katanungang nabuo ng dahil sa pagkikinig sa mga maling turo ng iba? Hindi na po yan problema. Nang dahil sa mas pinalakas na programa ng punto por punto, inihahandog namin ang programang ito para sa inyo at maging sa mga hindi Katoliko na gustong subukin ng mga depensor. Welcome na welcome din po kayo sa programang Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Tuwing Sabado at Linggo ng gabi alas 8 hanggang alas 10, tanungan portion to the max. At sa mga gustong makipagsubukan sa pamamagitan ng diskusyon, welcome na welcome rin po sa ating programang Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus. Sa Mateo 16:16, ang simbahan itinayo ni Jesus. Hindi ba iglesia kundi ang Katoliko? Walang makapanahit kahit pa ang impyerno. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapuntos na nakaantabay dyan sa ating live ngayong gabi dito sa atin sa Facebook kasi hindi ako makapag-live sa YouTube. Ang reason dyan is nagla-live din sila Ate Edna ang KPIM sa YouTube. So hindi ako makapag-live sa YouTube. So dito lang tayo muna sa Facebook. Pero bago muna yan sa lahat ng mga nakaantabay dyan, mga Katoliko na gustong matuto, very welcome kayo dito sa programang ito at sa mga Protestante naman na gusto makipagsubukan ay welcome din kayo makipagsubukan dito. Pero ngayong gabi, wag na lang muna dahil meron tayong one-on-one talakayan with Mark Umbaw. Kaya wag na po natin patagalin. Natin po simulan ng ating opening prayer sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha, at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. So atin ang ibigay ngayon kay Brother Jun Reyes dahil siya yung moderator ngayong gabi. Lang mag-take over. Brother Jun Reyes, go ahead. Alright, Brother Jando, maraming salamat, no? So, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapuntos at mga kaabag, no? Shout out po sa lahat ng mga viewers dyan sa Facebook kasi walang punto por punto ngayon sa YouTube dahil nag-live sila Ate Edna. So, sa lahat ng mga ka-Facebook natin dyan na punto por punto viewers, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, ngayon po ang pangsiyam na debate ni Brother Jando at ni Brother Mark Umbaw, no? Infinite po itong infinite ang katapusan tong debate nila hanggat hindi magiging Katoliko si Brother Mark Umbaw. Huwag nating tatantanan. Na malay natin through this evangelization process ni Brother Jando kay Brother Mark Umbaw, matauhan si Brother Mark Umbaw. So ipagdasal din natin at the same time. So shout out dyan sa mga kaabag ko na nandito na. Hindi ko na kayo isa-isahin na kasi
para mabilis tayo kasi hindi naman to hindi to tanungan ito po ay between Jando and Mark Ombaw lamang, no? So shout out ko na lang kayong lahat diyan. At pag-ratings muna natin si Brother Mark Ombaw, no, bago natin at basahin ang kanilang temang pag-uusapan at ang siyempre mga rules, no, sa debating ito para mapanatili ang matiwasay na talakayan nila at hindi hindi mapunta sa sigawan na naman, no? So imo-moderate natin ng maayos ang kanilang debate ngayon at para marami kayong matutunan at hindi inis ang inyong masasaksihan ngayon dahil sa nagsisigawan sila, kaya imo-moderate natin yan ng maayos. So bago natin start, Brother Mark, bro, mag-say hi ka muna bro sa mga nagmamahal sa iyo, Brother Mark. Okay, mapagpalang gabi sa lahat ng bubuo ng Punto por Punto at sa mga makakapanood ng talakayan nito. Nawa ay kung ano ang katotohanan siya ang maghari. Okay? At nawa ay ang bawat lahat ng makikinig ay buksan natin ating isip, ating puso, timbangin natin ating mapapakinggan, pag-aralan natin na mabuti dahil ang nakasalalay dito ay ating eternal life. Napaka-importante po niyan. Yan lang po. Maraming salamat. Mapagpalang gabi. Maraming salamat, Brother Mark Ombaw, no? So speaking of eternal life, sana magkita-kita tayo doon, no? Tayong lahat. At ano nga ba, no? Ang kanilang pag-uusapan ngayong gabi, mga kapuntos. So ayon po sa Yes? Kanina po mga kapatid ay nakapag-set up na tayo, kaya lang nawala po tayo. Naririnig na. Sige. Mute ka muna, Brother Romel. Alright, okay. Sorry. Okay lang, Brother Romel. Shout out kay Brother Romel at sa kanyang mga kakap dyan na nanonood, no? Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat dyan at i-enjoy po natin ang gabing ito dahil for sure marami na naman po tayong matututunan dahil napaka-interesante ang kanilang pag-uusapan ngayon, no? So ano bang kanilang pag-uusapan? Patutunayan ni Brother Jando kay Mark Ombaw na ang Apocrypha books na tawag ng mga protestante ay bahagi talaga ng Biblia. So napakaganda nito sa mga kapatiran nating Katoliko na hindi pa alam ang mga bagay na ito. So pagkakataon nyo po ito para malaman kung ano ba itong apocryphal books no, na pag-uusapan nila na kasali dapat sa Biblia, ano-ano bang mga ito. So stay tuned po, no, mga kapatid, para lalo pang lumawak ang inyong kaalaman patungkol po sa Biblia at sa katuruan ng simbahan at syempre sa history din ng simbahan. Ha? So yan po ang kanila pag-uusapan. At syempre, hindi po mawawala ang ating pong moderators rule para mapanatili po natin na matiwasay ang debating ito. No? So, una talaga dyan, respect the moderator. Okay? So, ito, pag sinabi ko na moderator's time, dapat walang magbabat-in para hindi magulo, no? Para maayos natin yung usapan. And then, sa pangalawa, during presentation, the opponent can object if he senses that the presentation is out of order or out of topic. So pwedeng mag-object ang opponent kung sa tingin niya yung presentation no nang nag-deliver is out of topic. So pwede niyang i-address sa moderator para ma-address din natin sa nagpe-present, no? And then number 3, categorical question must be answered categorically. So meaning, if the question is yes or no, answer yes or no first, then qualify. No? And then, during interpolation, only one objection is allowed and counter. So, isang objection lang tayo mga kapatid, Brother Mark Ombaw at Brother Jando, then isang counter, and then magro-rolling na ako. The question must be based always on the topic or at least related to the topic, okay? And then focus tayo sa topic. And number 7, direct question and direct answer. Then if the question is hard to answer, then pass.
pass tayo agad para wala nang ano pa, no? Pag hindi kayang sagutin, pass na lang. And then, no ad hominem, no? Brother Mark Kumbaw, mahilig ka dito. So, ngayon, Brother Mark Kumbaw, no ad hominem, may dinagdag ako dito para hindi mo na talaga to gawin. And then, 20 seconds rule lang tayo sa sagutan, ha? So, 1 minute ang idididak ko or i-increase ko naman doon sa isa kung ang debaters, no, bawat isa sa inyo, ay makatanggap sa akin ng 3 warning. Halimbawa, winarningan na kahit sa inyong dalawa na no ad hominem, nag-ad hominem siya ng 3 beses, so babawasan ng 1 minuto, and then yung 1 minuto, ibibigay ko doon sa hindi nakatanggap, during sa kanyang presentation, madadagdagan siya ng 1 minuto. So yan po ang aking rules. So, okay ba yung dalawang debater natin? Okay ako doon. Brother Mark Kumbaw? Ay, okay lang po. Ayun, okay lang din si Brother Mark Kumbaw. Okay. So, isi-set ko na ang aking orasan, no? Kasi, hindi ka naman na mag-ano, Brother Jando, no? Nag-ano ka naman kaganina, so isi-set ko na lang yung orasan ko para dire-direkta na tayo. So, timers. Wait lang ha. 0 and then... Ilan ang minutes nyo, Brother Jando? 10 minutes lang or 15? 10 lang, 10. 10 minutes ang stand and then ang interpolation 10 din. 10 and then Battle, 10. rebuttal 10 minutes din and then Question and answer, 10. ang final conclusion 10. 10 din 10 lahat. So Both sides. 10 disarapin pala to. Okay, so stopwatch. So start tayo sa 10 minutes no. Okay, so Brother Jando, ang iyong 10 minuto ay mag-uumpisa kapag magsalita ka, Brother Jando. Go ahead. Okay, thank you po sa inyong lahat na nakantabi ngayon. Actually, ito ay masyadong inaapura ni Mark Umbaw. Wala pa sana akong plano. Dahil katunayan ngayon, Monday night is day off tayo. Dahil masyado niyang inaapura, pinabigyan ko na lang. At gusto niya patunayan na ang Apokripa ay hindi bahagi ng Biblia. Sabi ko, hindi pwede yung ganun kasi nasa negative form ka. So, kailangan ako na lang yung mag-stamp. Patutunayan ko lang na ang tinatawag ng mga protestante na Apokripa ay bahagi talaga ng Biblia. Tapos, sinabihan ako ni Mark Umbaw na ready na ba daw ako? Sabi ko naman, ay ready ako, pero actually, hindi talaga ako nakapaghanda dahil galing ako doon sa Hagna. Binilhan ko ng computer si Eugene Gapo. Kaya, kakarating ko lang. And then, narito na tayo sa ating first stand na patutunayan ko na ang tinatawag ng mga protestante na Apokripa ay bahagi talaga ng Biblia. Unang referensyang kukunin ko ay hindi referensya Katoliko, kundi mula sa babasahin ng mga saksi ni Jehovah na The Watchtower, February 1, 1989, page 29. Ang sabi ganito: In the 3rd century BCE, Jewish scholars in Alexandria, Egypt, produced the Greek Septuagint version of the Hebrew Scriptures. Sabi daw, noong 3rd century BC, nag-produce ang mga Jewish scholars sa Alexandria ng Greek Septuagint version of the Hebrew Scriptures, which came to be used, na ito'y ginagamit by Greek-speaking Jews. Ito yung ginagamit ng mga Greek-speaking Jews kasi ano siya translated siya into Hebrew, into Greek language, yung Hebrew. All over the world, no, ginagamit siya ng mga Greek-speaking Jews. In time, the Jews stopped using it. But it became the Bible of the early Christian congregation. When Christian Bible writers quoted from the sacred Hebrew scriptures, they used the Septuagint. Sa madaling salita, kapag gumamit ang mga Christian writers, no? Christian Bible writers ng quotation from the Old Testament, ang ginagamit nila yung Septuagint, hindi yung Hebrew Old Testament. Ang ginagamit nila yung Septuagint. When Christian Bible writers, ibig sabihin,
mula sa Mateo hanggang sa Revelation, pag nag-quote sila from the Old Testament ng mga prophecy at kanilang pinapaliwanag, ang kanilang ginagamit ay ang Greek Septuagint o LXX. Ang tanong ngayon, ilan ba ang libro meron ang Greek Septuagint? Yan naman ang ating alamin kung ilan lahat ang libro na ginagamit ng Greek Septuagint. Ito yung ating ipakita sa screen natin yung ating ebidensya. Ito yung Septuagint. Yan, Septuagint. The Septuagint, sometimes referred to as the Greek Old Testament of the translation of the 70 and often abbreviated as LXX, is the earliest extant Greek translation of the Hebrew Bible from the original Hebrew. So ito yung ginagamit ng mga early Christian Bible writers. When they use the Hebrew Bible, they use the Greek Septuagint. Ngayon, anong mga libro meron ang Greek Septuagint? Itong ating tingnan. Anong mga libro ito? Nandyan yung Prayer of Manasseh, nandyan yung Esdras, andyan yung Tobit, andyan yung Judith, andyan yung Esther Grego, ang unang Makabeyo, ikalawang Makabeyo, ikatlong Makabeyo, ikaapat na Makabeyo, Karunungan ni Solomon. Andyan yung Sirach, andyan yung Baruch. Sa madaling salita, ito ay bahagi ng Greek Septuagint na ginagamit ng mga Bible Christian writers. Pag sila gumamit ng Old Testament, ginagamit nila ito ang Greek Septuagint. Ngayon, nung isalin, kinumpile na into one book ang Biblia. Into one book. Ano yung first compiled Bible? Yung Latin Vulgate. Year 405 AD. Anong mga libro meron ang Latin Vulgate? Ito naman tayo sa books of the Vulgate. Andito, andyan yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Ruth, 1 Samuel, natinta tayo sa Tobit. Andyan rin yung Tobit. So yung Tobit na nandoon na sa Greek Septuagint, kinarga sa Latin Vulgate. Tapos yung Judith, ito ay bahagi to ng Greek Septuagint na ginagamit nila. Kinarga rin sa Latin Vulgate. Yung Esther Grego, andyan din, kinarga din yan. Yung Karunungan ni Solomon, kinarga din yan. Last 5 minutes. Sirach, kinarga din yan. Ano pa? Baruch, ay kinarga din yan. So yung mga aklat na ito na nasa Greek Septuagint, kinarga din sa Latin Vulgate. Ngayon lumabas naman itong King James Version na 1611. Ang tanong, karga rin ba dito yung mga libro na yon? Ating tingnan. Ito yung ating table of contents ng 1611 King James Version. Narito. So dito napapatunayan, tatlo yung ginamit ko. Una, Greek Septuagint. Sumunod, yung Latin Vulgate. Then sumunod, yung 1611 King James Version. Puro una ito puro ito una. Yung Greek Septuagint, ito yung Greek translation of the Old Testament na ginagamit ng mga Christian Bible writers. Tapos yung Latin Vulgate, ito yung first compiled Bible na ginagamit ng mga Kristiyano. Next, ito naman yung 1611 first Protestant Bible, mayroon ding Apocrypha. Nandyan yung mga libro na yon. Pero bakit ngayon hindi na makita sa kanilang libro? Inaamin ng King James Version mismo. Kanilang ni-remove. The Apocrypha was part of the King James Version for 274 years until being removed in 1885. Kaya pala 66 na lang kanilang Biblia dahil ito'y kanilang ni-remove. 1885 pa. Sa madaling salita,
before 1885, ang Biblia ay meron talaga yung mga aklat na kung tawagin ng mga sulpot ng mga protestante ay apokrypha. So, yan ha. So, napatunayan ko lang ilang reference lang yung ginamit ko at hindi na akong tanungin ni Mark. Last 2 minutes. Ayun, ano ko na bro, okay na yan bro. Wave ko na. I-wave mo na. Napaliwanag ko na ng tama. Ayan, okay. So, i-wave na niya, no? Meron pa sanang 2 minutes si Brother Jando, pero ni-wave na po niya kasi para sa kanya, enough na po yung kanyang ibinigay na mga referensya para magpapatunay sa kanyang tema na patutunayan niya kay Brother Mark Umbaw na yung mga apocrypha books na tawag ng mga protestante ay bahagi talaga ng Biblia. So without further ado, ibibigay naman natin kay Brother Mark Umbaw ang katanungan doon sa mga inilatag ni Brother Jando, no? Ano bang batayan ni Brother Jando doon? Kaya ibigay natin kay Brother Mark Umbaw ang 10 minutes at mag-uumpisa Brother Mark Umbaw ang iyong 10 minutes kung magsasalita ka, Brother Mark. Okay, sige, start na po ako. Start na po ako. Magaling ka na magtanong. Ano ko na, start ko na yung time Okay. Brother Danjo, linawin ko lang po muna yung premise muna bago ko magtuloy-tuloy sa tanong, no. Ang Bible po bang pinag-uusapan natin yung kinasihan ng banal na espiritu? Ang pinag-uusapan po ba nating Bible o listahan ng bahagi ng Bible ay yung mga aklat na kinasihan ng banal na espiritu? Ganun po ba? Oo, hindi. Ano yun? Premise? Yun yung tanong ko. Yun ang premise ko. Gusto kong confirmation. Yes, yes. Oh, yes. Yun nga. Yan yan. Oh. Okay. Next question, dahil nag-confirm ka na pinag-uusapan nating Bible, yung kinasihan. Okay, hindi lang yung basta na isama sa Septuagint o anumang presentation mo kanina ng kahaba-haba. Kung yan ay kinasihan ng banal na espiritu, suriin natin. Sino po ang sumulat ng Apocrypha? Objection, moderator. Yes, objection. Hindi issue dito kung sino ang sumulat. Irrelevant na tanong niya, hindi namin issue kung sino ang sumulat. Ang kanyang kailangan dito sa akin is, nandyan ba talaga sa Biblia o wala? Yan ang aming pag-uusapan eh. Andyan ba talaga o wala? Okay, no? So, ang objection niya, Brother Mark Umbaw, dahil yung question mo daw is irrelevant, no? So, bago ako mag-ruling, bibigyan ko ng ruling, bibigyan ko muna ng counter-objection si Brother Mark Umbaw. Anong counter-objection mo, Brother Mark Umbaw? Irrelevant daw yung iyong katanungan. Hindi yun irrelevant dahil ang pinag-uusapan namin ang kinasihan ng banal na espiritu. Kailangan suriin yung sumulat niyan. Kung baka kung sino-sino lang, gawa-gawa lang ng kung sino-sino, ay mapanganib kung ating paniniwalaan kung sino-sino lang ang sumulat. Okay. Okay na yun. Okay na yun kasi counter-objection lang. So, ang ruling ng moderator, the question, Brother Jando, is accepted. No, kasi isa sa rule natin is at least related to the topic. So, related naman, no, kasi hindi naman pwede na walang sumulat nun. So, Brother Jando, bibigyan kita ng 20 seconds again sa iyong pagsagot, Brother Jando. Kailangan masagot yon kasi related naman yun, bro, sa tanong niya kung sino ang sumulat para makita natin na inspired books ba ito. Kasi pag sinabi kasi natin inspired books, yun talagang nasa Bible. So, Brother Jando, 20 seconds, bro. Go ahead. Hindi ko maibigay sa kanya yung mga personal letter kung isa-isahin niya. Kasi hindi ko naman alam kung sino nagsulat nung ibang aklat. Kung doon siya mag-focus. Ang kailangan niyang focusin sa akin ngayon is nandyan ba talaga yan sa Biblia o wala. Kasi yan ang aming pinag-usapan. Ang sabi niya, hindi daw bahagi ng Biblia ang Apokrypha. So, okay, time. Next question. Mag-focus pa sa main topic. Next question. Next question, Brother Danjo. Halimbawa, magtayo ako ng paggawaan ng libro at mag-print ako ng libro, tanggalin ko yung ibang bahagi ng libro. Ano na patunay mo? Anong pinagkaiba na nang hindi mo alam kung sino yung sumulat o yung binago ko yung tinanggal ko yung mga bahagi ng
nagdagdag ako or nagdagdag or nagbawas ako ng bahagi ng aklat ng Bible, Moderator's time muna, Dahil- moderator's time muna, no? So, moderator's time, ang natirang oras is 2 minutes and meron pang 8 minutes na natira. So, ang na-consume is 2 minutes and 9 seconds sa tanungan. Brother Mark Cumbao, Sige, direct Federico, question tayo, bro. Wag mo nang Okay. pahabain yun kasi sa rule number 7 natin, direct question. Wag Okay. ka nang mag-diskurso, bro. Tanong na agad, okay? So, isang warning yan, ha? Isang warning yan kasi nag-ano na tayo dito na mayroong warning ang iaano sa inyo kapag hindi natin nasunod ang ating mga rules. So, may warning ka dyan isa, Brother Mark Cumbao, kasi ang dami mong sinabi. So, direct question tayo, okay? 2 minutes ang na-consume. Start, go. next question na lang. Hindi ko ma-summarize eh. Sino at kailan yung By the way pala, moderator's time muna. So, para hindi pala ma-consume, bro, kung meron kang, kayo, both sa inyong dalawa, magsabi kayo na premise para hindi siya masali sa question. Okay? Okay ba, Brother Mark Cumbao? okay. O, pag magtanong ka, sabihin mo, pag mayroon ka pang medyo sabihin mo na lang premise. Brother John, At gano'n din si Brother Jando. Brother John Ray, Yes, bro. yung kanyang premise kanina, bakit tanong yun? Hindi ko nga alam eh, kasi sabi niya premise for tanong eh. Premise yun. Oh, sige lang. Pero consider na rin yung Brother Jando, baka dinirekta na niya. Okay, so, basta mayroon tayo na direct question. Pag hindi pa kayo mag-direct question, sabihin nyo lang premise muna para hindi masali sa rules natin. Okay? So, patuloy ba naman, Cumbao? Okay, next question na lang. Okay? Saan po nabibilang ang apokripa? Sa kautusan ni Moises, sa mga awit, o sa mga propeta? Saan nabibilang ang apokripa? Mga aklat ng apokripa? Sa kasaysayan siya nabilong. Siya ay sa kasaysayan. Pero, hindi naman mahalaga kung saan siya nabilong. Ang mahalaga, may ebidensya ako na bahagi talaga siya ng Biblia mula pa noong una. So, hindi siya dagdag, tinanggal lang ng mga sulpot. At least may ebidensya ako. Yun ang mahalaga dito. Yun ang gibain mo, yung ebidensya ko. Huwag kang magbutas ng iba dyan. Okay, next question. Next question. Okay, next question. Anong talata sa apokripa books ang tinupad o kailangan matupad tungkol kay Yahushua? Anong talata? May alam ka bang talata na kailangan Objection, moderator. matupad Ano naman? ni Yahushua? Okay, objection. May objection? Moderator, ang pinag-usapan namin kung bahagi ba talaga yan ng Biblia o hindi. Yan ang aming usapan. Hindi namin pinag-usapan kung yan bang mga nasunod yan, natupad ba sa New Testament? Hindi yan ang usapan namin eh. Okay, so, Brother Mark Cumbao, ang objection ng ating, moderator stay muna, no? Bago ka bigyan ng counter, i-address ko lang yung objection ng iyong katunggali na si Brother Jando, no? Nag-object siya kasi ang pag-uusapan niyo dito kasi patutunayan niya na yung apocryphal books ay bahagi ng Biblia. So hindi niya patutunayan kung ano yung mga nakasulat doon na dapat matupad. So specific tayo, yung apocryphal books lang, yun ay kasali talaga ng Biblia. So yun ang kanyang objection, Brother Bo. May counter ka ba doon? No, counter ko po. Valid po yung tanong ko dahil binigyan na tayo ng idea ng Diyos ni Yahushua kung ano yung kinikilala niyang mga aklat. Binigyan na tayo ng idea ng ating founder, ng ating tagapagligtas kung ano ang aklat na kanyang kinikilala. Okay. Mas magro-rolling na ako. Okay, bro. Yes, no, your question, bro, is valid. Yes, valid 'yon. Pero specific kasi ang topic nyo. Ang patutunayan lang ni Brother Jando na yung apocryphal books o apocrypha books ay bahagi ng Bible. So hindi niya patutunayan na yung mga nilalaman doon ay kailangang matupad sa panahon ni Kristo. Valid yun, yes, totoo, valid yun, pero specific yung topic, bro. Apocrypha books ay kasali lang sa Bible. Okay? So ang ruling ng moderator, accept ko yung objection ng yung katunggali si Brother Jando na hindi katanggap-tanggap ang iyong tanong para sa kanya. So next question, Brother Mark Cumbao. Okay. Okay, next question. Okay. Anong talata sa aklat ng apokripa na mahalaga sa ating kaligtasan? Anong talata sa apokripa? Kasi kinasihan pinag-usapan natin kinasihan. O anong talata sa aklat ng apokripa na mahalaga sa eternal life? Bro, pag sinabing kinasihan, bro, yung Bible, talagang kinasihan talaga yung Bible natin.
Walang Bible na hindi kinasihan. Talagang kinasihan yung Bible natin. Pero hindi natin issue kung ano yung mga nakasulat doon. Ang ating issue pag-uusapan dito kung bahagi ba siya o hindi. Doon ka mag-focus. Dahil hindi ako susunod sa strawman fallacy mo. Ano ka ba? Next question. Okay. Ilang minuto na lang ano? Meron pang 7 minutes. Meron pang 7 minutes. Ang haba pa. Okay. Premise po to naniniwala po diretso ko na. Naniniwala po ba kayo ang mga Hudyo ay bahagi ng iglesia na kailangan natin ikonsulta pagdating sa katotohanan ayon sa pagdating sa kasulatan? Malinaw yung tanong, Brother Jando? Ulitin ko. Bro, hindi natin issue dito. Objection moderator. Okay, objection yan. Yadris, ang objection is, anong objection, bro? Hindi namin issue dito kung kailangan ba magpaalam sa Hudiyo o hindi. Ang issue namin kung bahagi ba siya ng Biblia o hindi. Okay, so ang objection, Brother Mark Cumbao, ang pag-uusapan nyo lang ay ang Apocrypha books ay bahagi ng Bible. So hindi nyo pag-uusapan dito kung kailangan nyo pang magpaalam sa Hudiyo. Okay? So ano ang counter objection mo, Brother Mark Cumbao? Ang counter objection ko, may talata sa Holy Scripture na mamaya ilalatag ko na kailangan natin pakinggan ang mga pinapangaral ng mga Hudyo. Kaya Okay. hindi natin i-anuhin yun, may makakompromise sa ating kaligtasan. Okay, so magro-rolling lang, Mr. Moderator, kasi ang isa sa role, no? The question must be based on the topic at least related to the topic. So, pwede mo yang mamaya, bro, pwede mo yang gamitin mamaya sa stand mo, pero dahil nga ang inyong pag-uusapan ay bahagi ng Biblia, ang Apocrypha books, hanggang doon lang. No? So pwede mo yang i-topic mamaya sa stand mo, pero tatanggapin ko ang objection ni Brother Jando na ang iyong katanungan is out of topic. So next question. Okay. Kung ang protestante ay may 66 books na kaiba sa 73 books ng RCC, okay? Ano ang patunay mo na tama yung 73 at mali yung 66 books na kung saan umaayon kami sa mga Hudyo na kung saan kami ikakabit, ang mga protestante na ikakabit sa mga Hudyo? Ano ang patunay mo na mali yung 66 books at tama yung 73 nyo na kung saan kami ay bumase yung Old Testament namin sa mga Hudyo? Ano yung patunay mong mali yan? Ang batayan ko na mali kasi inaamin mismo ng King James Version na ni-remove nila noong 1885. Yung pag-remove sa ibang bahagi ng Biblia ay mali na. Kasi gaya ng pinakita ko kanina, ginagamit ng mga Christian Bible writers ang Deuterocanon Apocrypha. So, ang mali dyan kung bakit tinanggal. Yon, mali. Next question. Follow-up question sa sagot mo, Brother Jando. Sa lahat ng nilatag mong patunay, referensya, ebidensya, lahat ng binigay mo, saan doon na nagsasabing nagkamali sila dahil ni-remove nila? O isang malaking pagkakamali yun, umamin sila, mali yung ginawa namin, na ni-remove namin. Saan sa mga referensya mo na may pag-amin, may patunay na nagkamali sila sa pag-alis ng Apocrypha sa Bible? Talagang mali talaga yung pag-remove, bro. Kasi nandyan na yan sa Biblia nung dumating yan sa mga apostol eh. Ba't i-remove ninyo? Hindi nga nag-remove ang mga apostol, tapos kayo magre-remove kayo. Yung pag-remove nyo ay isang ebidensya na nandyan talaga yan, talagang bahagi ng Biblia yan, ni-remove nyo lang. Kaya sa tanong mo niya, pinapatunayan mo rin, ang paksa ko ay tama talaga na bahagi talaga siya ng Biblia, ni-remove nyo lang. Thank you. But General, ilang minutes na lang? Ilang minutes na lang? Meron pang 4 minutes, bro. Mahaba 4 pa. minutes. Okay. Sa mga anong talata sa nagpapatibay para malaman natin na kinasihan niyang Apocrypha, anong talata sa Holy Scripture na sumusuporta na kailangan natin pa ng Apocrypha para sa ating kaligtasan? Anong talata na importante pa yung Apocrypha para basihan pa natin? Anong talata sa Holy Scripture na nagpapakita yan? Walang talata, bro, kasi talagang bahagi ng Biblia yan, yung Old Testament, yung tinatawag din yung Apocrypha, talagang bahagi ng Biblia yan. Kaya,
Kung hinahanap mo letter for letter verbatim mo, nakasulat, pero bahagi talaga ng Biblia. Next question. Next Wave ko na yung question. time ko, Brother Jinray. Okay na. Nakuha Okay. na yung gusto kong mga sagot. Okay, sayang no. So meron ka pa sanang 2 minutes and 47 seconds na natitira sa tanungan. Pero since ni-wave mo na, so i-reset ko na at ibibigay ko na sa iyo no ang 10 minutes na iyong oras para sa pag giba mo doon sa mga itinayo ni Brother Jando. So your time will start, Brother Mark Umbao. Kung mag-uumpisa ka magsalita, go ahead. Start po ako. Okay. Kung tutuusin, wala na akong kailangang igiba sa tinayo ng ating katalakayan. Bakit wala na akong kailangang igiba? Umikot lang siya na dahil naibilang siya sa Septuagint, naibilang siya sa Septuagint, kinasiyahan agad ng Diyos. Wala kang mababasa sa Holy Scripture na yun ang pamantayan. Ano yung mga hinihingi kong tinanggihan niyang sagutin? Nakatanong, sino ang sumulat? 'Di ba? May talata ba yan na may kahalagahan niya sa kaligtasan? May propeta ba, apostol ang sumulat niyan? Timo, lahat 'yon, lahat ng qualification na kinasihan niyan ay bagsak. Okay? Hindi pumasa sa standard eh. Kaya hindi ko na i-discuss dito yung mga controversial na mga talata na hindi katanggap-tanggap paniwalaan sa mga apokripa. Ayoko nang talakayin yun dahil napakahaba nun. Alam ko 10 minutes sobrang kulang. Pero kung magre-research kayo, maraming talata sa apokripa na hindi katanggap-tanggap. Aralin niyo ang apokripa. Ang daming talata diyan na hindi katanggap-tanggap. Nagkokontrahan sa edad, sa panahon, sa moral, sa magandang pagkaugali, sa lahat nagkokontra-kontrahan. Pero hindi na ako pupunta doon kasi hindi naman niya natalakay yun eh. Hindi naman niya dinipensahan pala yun eh. 'Di ba? Dahil hindi niya tinayo, wag ko nang puntahan dahil kulang yung 10 minutes. Tapos ang sabi, ito, kung uunawain natin ang pandaraya ng Diablo, kung uunawain natin ang pandaraya ng Diablo, palalabuin niya yung malinaw para yung katotohanan mapilipit, at ang kasinungalingan ang mapaniwala sa tao. Okay? Ganun ang pandaraya ng Diablo. Ito ang katuroan o aral na walang kaugnayan sa eternal life, walang kabuluhan yan. Sabi nga sa Mark 8:36, aanuhin mo pa ang isang buong sanlibutan, na isang kaluluwa mo ay mapapahamak, malinaw sa talata sa Mark 8:36 na lahat ng walang kaugnayan sa eternal life ay walang kabuluhan. At naniniwala ako, Brother Jando, na sapat ang 66 books ng Holy Scripture, baka sobra pa nga para ang tao ay maligtas. Okay? Sapat ang 66 books ng Holy Scripture para ang tao ay maligtas. Hindi ko na kailangan kumonsulta pa sa apokripa kung saan ang daming nagsasalungatan diyan. Okay? Sabi nga dito sa John 20:30, John 5:13, naisulat yung ang 1 John 5:13, isulat ang Holy Scripture para para sa ating kaligtasan. Pinagtibay pa nga ng 2 Timothy 3:15 and 17. Sabi mula pa ng sanggol, inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpatulong sa inyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay kay Yahushua upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Enough talaga, sapat na sapat ng Holy Scripture, yung mga nakasulat sapat tinuruan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya wala nang kulang sa nakasulat Wala nang kulang sa nakasulat. Ang problema, hindi kinilala ni Yahushua yung founder natin at yung ating tagapagligtas, nag-iisang Diyos, hindi na nga in-acknowledge yung ibang aklat Sabi niya, kautusan ni Moises, mga propeta at mga awit. Malinaw yan. Anong ibig sabihin? Para hindi ka na nga maligaw. Kasi ito linawin ko, Brother Jando, kung yung 10 kautusan at yung 600 other laws, napakarami niyan, pinaiksi yan sa dalawang salita, dalawang phrases. Ano yun? Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Pinasisimple. Ang Diyos,
Para maabot ang ating kahinaan, ang ating kababaan, pinasisimple ang mga bagay-bagay. Pinasisimple, hindi pinagugulo. Ang trabaho ng Diablo, paguluhin ng utak ng mga tao para malito makapasok ang katuruan ng bulaang propeta. Okay? Bakit pinagugulo ng demonyo, ng Diablo yan? Bakit ang daming sacrament na pinapasok yung Diablo na yan na direct na kumukontra, direktang kumukontra sa ebanghelyo? Bakit? Kasi nga, Objection, moderator. Yes, may objection muna. So, ipagpahintulot ko, ayon sa rules natin, pwedeng maka-object ang isang katunggali kung sa tingin niya ay wala na sa topic yung sinasabi ng presentor. So, Brother Jando, ano mo, Brother Jando? Ang objection ko, ang kalangan niya ang ano to, dahil negative siya, patunayan niya na hindi bahagi ng Biblia. Gawa niya, gumagawa ng ibang butas, hindi ako pwedeng ano doon, sumunod doon, strawman fallacy yun eh. So hindi ako susunod. So, saan ako kukuha ng aking tanong? Kung hindi niya targetin yung ang aking topic. Ang topic ko, patutunayan ko, moderator, na ang tinatawag ng mga protestante ng apokripa ay bahagi talaga ng Biblia. So yun ang gibain niya by proving na hindi talaga siya bahagi, dinagdag lang ng Katoliko. So, ibig mo mong sabihin na gusto ko lang maklaro na ang objection mo ay hindi niya Na-target yung ano ko, yung na-target yung ano mo. top, So, iba yung mga sinasabi niya. iba sinasabi niya, dito target. Okay. Okay, so Brother Marcumbao, ang objection ng ating kapatid, no, ay hindi mo natumbok yung dapat mong gibain. Kontra ako So, yes, bago kita bigyan ng counter, gusto ko lang i-address yung objection niya sa iyo na yung presentation mo ay hindi ayon sa pinag-uusapan nyo. So, Brother Marcumbao, bago ako magbigay ng ruling, so ano ang counter objection mo, bro? Okay, ang counter ko, sa simula pa lang sinabi ko, wala na akong gigibain eh. Kasi umikot lang yung kanyang tinayuan, ang tinayuan lang niya nakasama sa Septuagint. Suriin natin kung tama yung pagkakasama niya sa Septuagint. Hindi sulat ng mga kinasihan ng Diyos. 'Di ba? Hindi kinilala ng ating tagapagligtas, 'di ba? Hindi malaman sino author. Maraming controversial na talata 'yan, 'di ba? Kaya doon pa lang bagsak na eh. Wala hindi na nakatayo, Okay. kaya nagtatayo na ako para mas maliwanagan Okay, ang mga okay. nakikinig. Mag-rolling na ako. So, ang rolling ko, Brother Marcumbao, ay tanggap ko ang objection ng Mr. Moderator, no? So, claim mo lang yon na wala kang gigibain. Dahil sa katotoo lang, dapat gibain mo yung mga prinisinta niyang dokumento, Brother Marcumbao. May pinakita siya mga dokumento na nagpapatunay na ang Apocrypha books ay kasama talaga sa Biblia. So, kailangan i-counter mo yun. Kinakailangan magpalabas ka rin ng mga dokumento na nagsasabi na ito may dokumento din ako na walang Apocrypha books. Kasi nagpakita siya. Okay, bro? So, hindi po enough, bro, ang verbatim. Okay? So, hindi enough ang verbatim. So, i-address ko, Brother Marcumbao, kinakailangan mong magiba yung kanyang i-present at hindi magbabase sa iyong isip lang na wala kang dapat gibain na meron naman dapat kang gibain. Okay, bro? So, Ilang minuto na lang po. meron ka pang natitira na 5 minutes and 13 seconds. Okay. So, Okay, marami okay. ka pang masasabi dyan na makagiba doon sa kanyang pinipresent. So, mag-i-start uli ang iyong oras, bro, pag magsalita ka. Go ahead. Okay. Para gibain yung lahat ng nilatag niya sa isang talata lang. Luke 24:44. Sabi pagkatapos sinabi niya, pahayag ni Yahushua to sa kanila. Ito tinutukoy ko na sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Tanggap ni Brother Jando na sa kaysaysayan nabibilang yung kanyang pinagtatanggol. Wala dito sa nabanggit ni Yahushua, wala. Ibig sabihin, hindi kinikilala ng ating tagapagligtas. Isang talata, giba na agad yung kanyang kahaba-haba ng presentation na isa lang ang poste na napakanipis na kung saan kasaysayan. Oo. Pwede nating yung almanac isama na natin sa Bible. Oo, yung No Limit Hungry isama na natin sa Bible. Ganun po ba 'yon, Brother Jando? Hindi. Mali 'yon. Kasi
Ito, may mga talata sa Isaiah 7:14, Matthew 1:24, yung Isaiah Isaiah 7:14 katuparan ng Matthew 1:22, yung Micah 5:2 katuparan ng Matthew 2:1, so on and so on. Napakaraming talata na nagko-complement, nagbibigay ng confirmation ang Old and New Testament ay magkaugnay katulad ng nasulat sa 1 John. 'Di ba? Sabi sa 1 John, 'di ba? Mga minamahal, 'di ba? Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo simula pa. Ha? Ito yung mensaheng narinig sa inyo. Yes, counter, objection. Anong objection? Counter tuloy. Nabihan mo na si Mark Ombaw na banggain yung aking ebidensya pero patuloy pa rin siya sa strawman fallacy niya. Okay. So, Brother Jando, meron siyang ginamit na talata daw na panggiba. Yun daw Luke. So, yun ang ginamit na panggiba. So, accepted natin yung Brother Jando na yun ang ginamit niyang panggiba. So, ikaw mamaya bro, ikaw naman ang magpamali doon sa ginamit niyang talata na panggiba na doon sa mga referensya mo. So, accept ko yun kasi meron siyang ginamit na talata niya. So, mamaya Brother Jando, gamitin mo yung yung butas na yan para igiba mo naman doon sa ginamit niyang talata na panggiba daw doon sa mga dokumento mo. Okay? So, magka-counter ka ba, Brother Mark Ombaw, o direkto ka na? May counter ako. Sige, anong counter mo? Counter ko, malinaw yung pinanggalingan. Kaya ako nababanggit yung 1 John 2:7, 'di ba? Nabanggit ko yung sa Luke, 'di ba, na sa sulat sa kautusan, sa awit at sa propeta. Kaya Brother Jando, valid yung aking Brother Mark Ombaw, i-address mo yung mo sa akin, wag sa kanya kasi counter objection, i-address mo sa moderator, wag direkta sa kanya, okay? So, noted. Okay, so meron ka pang natitirang 3 minutes and 24 seconds. So, mag-start ulit kapag magsalita ka. Okay. Ano ba ang paniniwala ng mga RCC sa Bible? Pag-aari nila, sila ang gumawa. Malinaw na malinaw, 'di ba? Malinaw na malinaw na ito'y isang kalapastanganan. Malinaw na malinaw, isa 'tong kalapastanganan dahil kung ang sa Isaiah 34:16 aklat ng Panginoon, 'di ba? Kung ang sa Isaiah 34:16 aklat ng Panginoon, ano sabi sa 1 John 2:7, 'di ba? Hindi 'to bagong utos. Meron pa nga dito sa sa Joshua 1:8, aklat na ito ng kautusan. 'Di ba? Ang tanong, sayang hindi ko nga natanong yung Isaiah 34:16, anong aklat ba tinutukoy doon? Aklat ba ni Isaiah? Aklat ba ng kung anong aklat? Ano bang aklat ang tinutukoy doon? Para maging malimitahan lang natin sa old, malimitahan lang natin sa aklat ni Isaiah. Dapat nalaman natin yan. Hindi ko nga lang sayang, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon itanong yan Pero kung may pagkakataon siya sa rebuttal niya or sa conclusion niya, maganda, gusto ko marinig yan yung sagutin niya yon. Kung anong aklat ang tinutukoy sa Isaiah 34:16 para matanggihan natin na dapat nagko-complement o nagkakaroon ng confirmation sa New Testament ang Old Testament. Last 2 minutes. Sayang, hindi ko na itanong. Kaya, ayun, ano sabi sa Joshua 1:8? Aklat na ito ng kautusan. Di ba? Propesiya sa kasulatan. Nag-interchangeable to Yung kautusan, hula, propesiya, yan ang aklat ng Panginoon Di ba? Pero kung ililimita lang ng mga RCC yan, di ba? Talagang maliligaw po talaga. Sa ganung pag-aaral, maliligaw po talaga tayo. Tapos, ano pa yung mga hindi ko na-tackle? Kasi wala na kasi akong pwedeng sundan doon sa sinabi ni Brother Jando. Dahil nga, lahat nga, objection, di ba? Objection. Iwas siya talaga Bakit? Halata naman kasi. Mahalata naman talaga na hindi kinasihan yan. Di ba? Sino ba mga sumulat niyan? Unknown. Di ba? Tapos, kasaysayan yan Yes, alam mo ba, Brother Jando, naniniwala rin naman ako dyan sa Maccabees, sa mga Tobit o mga na yan. Pwedeng referensya, yes, pero hindi yan kinasihan.
parang no limit anger eh. Yes, pwede kong i-level siya sa ganun. Pwede kong paniwalaan yung ilang bahagi doon. Pero hindi para isandal ko yung kaligtasan ko doon, Brother Jando. Hindi. Kasi wala kang mababasa sa apokripa na ikaliligtas ng tao. Kaya kailangan mo nang alisin yan. O, alisin mo na yan kasi wala kang ikaliligtas ka dyan eh. Eh bakit nga ba sinulat ng kautusan? Sa John 20:30, 30:20 yata? Ano sabi? Para malaman nyo yung kaligtasan nyo, para magkaroon kayo, mag-isakdal kayo, malaman nyo yung may kaligtasan kayo, maligtas kayo. Yun yung purpose ng Holy Scripture, hindi para matuto ng arithmetic. O, hindi matuto Last para 10 seconds. hindi para matuto ng kung anong karunungan. Okay? Lahat ng walang kaugnayan sa eternal life, walang Time. Salamat. Time. Okay, so uminit sa Brother Mark Cumbao, no? Okay, so hindi natin patagalin na, no? Para hindi din mawala yung init ni Brother Jando. So, Brother Jando, ibibigay ko na yung 10 minutes mo, bro, para tanungin yung mga nilatag niya na panggiba doon sa itinayo mo, nakala niya ay nagiba niya. So, Brother Jando, mag-umpisa ang 10 minuto kapag ikaw ay nag-umpisang magtanong. Brother Jando? Okay. Unang tanong, Mark Cumbao. Aling talata sa Biblia sinasabi na hindi bahagi ang apokripa sa Biblia? Yung Luke 24, 44 ba yun? Wait lang, hanapin ko. Ayan, Luke 24:44. Luke 24:44. Mababasa ba sa Luke 24:44 na hindi bahagi ang apokripa sa Biblia o hindi? Hindi verbatim, pero malinaw dyan. Ang kinilala ng ating tagapagligtas para hindi tayo maligaw ay hinayag. Nagbigay siya ng listahan at malinaw yan yung aklat ni Moises, aklat ng propeta at aklat ng awit. Kunin mo yung referensya natin yung mga Hudyo. May listahan sila niyan. At pasok na pasok, tugmang-tugma yung aming Old Testament sa Hebrew Bible. Okay, ginamit mo ang Luke 24:44. Ayon dito, ang sabi sa talata, ito yung tinutukoy ko na sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin. Tinatanggap mo ba na tinutukoy niya dito yung nasusulat tungkol sa kanya? Yes. Yes. Kasi, Kung Brother ito Jando, yes. Oh. Okay, Moderator's time. Moderator's time muna, no? Medyo nagkasapawan. So, Brother Jando, kapag magbasa ka ng Bible, bro, i-address mo, bro, na premise, bro. Kasi sa rules natin, direct question tayo, pero nagbasa ka ng Bible doon sa ginamit niya. Sabihin mo ng premise, bro, Jando, bago mo basahin. At may 20 seconds, bro, na sumagot bago tayo magtanong uli. Okay, klaro ba yon? Ulitin ko. Okay, so another magtanong ka uli, bro, doon sa kasi medyo nagkasapawan. So itanong mo uli yung tanong mo at sasagutin niya ng 20 seconds. Okay, premise. Ayon dito, sinabi ni Kristo, ito ang tinutukoy ko na sabihin ko sa inyo, nung kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin. Tanong, tinatanggap mo ba na ang konteksto dito ay sinabi lang ni Kristo na kailangan nito pa rin ang mga propesiya patungkol sa kanya? Yes or no? Yes, kasi Brother Danjo, para maintindihan mo, maraming talata nga na pini-phase out ng Old Testament, nagdagdag pa kayo ng Apokripa. Pini-phase out na, sabi sa Hebrew 7:18, no, sapagkat napapawi na unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalang kapakinabangan. Wala nang kapakinabangan eh. Yung mga nauna na, sapagkat kung sa Hebrew 8:6-7, sapagkat kung ang unang tipan, Old and New Testament, di ba? Tipan. Yung naging walang kakulangan ay hindi na sana hinanapan ng Next question. So tinatanggap mo pala na ito pala propesiya patungkol ni Kristo na kailangan niya ito pa rin at ito hindi patungkol sa ang apokripa ay tinanggal sa Biblia. Yes or no? Yes, isa-isang banda tama ka, pero hindi yan ang buong katotohanan. Ang kalahating katotohanan ay buong kasinungalingan, Brother Jando. Ngayon, ang malinaw sa talatang binigay sa Hebrew 7 and 8, ang sabi diyan, inaalis na nga, binabawas, hindi na nga kinikilala yung mga naunang nasulat ng mga sa Old Testament kasi nga ito na yung katuparan eh, 'di ba? Ipinapaiksi ng Diyos yung New Testament para maunawaan, maabot yung kababaan ng tao. Ang ginagawa ng mga RCC,
ginugulo para lalong idiin ang tao sa impyerno. Nilalabo yung malinaw. Okay? Ang sabi, yung 600 Time. Next question. Discussion, tinatanggap mo ba na ang Greek Septuagint na ginagamit ng Christian Bible writers ay merong apokrypha, yes or no? at tanggap na tanggap. Ang hindi ko tanggap doon, lahat doon kinasihan. Okay. Oo, unang-una, hindi mo nga makilala kung sino yung mga nagsulat Pangalawa, paano yan pagitan niya ng Old and New Testament, yan yung mga panahon na tahimik na ang Holy Spirit. May talata yan, sana mahanap ko mamaya, madaanan ko, may ibigay ko sa Brother Danjo. Next question. Na sila ng Holy Spirit. Okay, ayon sa Matthew 2:16, itong si Herod ay nag-decree na papatayin ang mga inosenteng mga anak. Ito ba ay hinulaan sa Old Testament? Yes or no? Yes. Yes. Hinulaan sa Old Testament, tama? Kasi nga Brother Danjo, yung sang-ayon naman ako sa mga apokrypha na kasaysayan. Brother Dando, ibig sabihin yung nabasa ko sa news ngayon na yung pagtuyo ng Euphrates, kasi kinasihan na yung newspaper. Saang talata sa Old Testament hinulaan na papatayin ni Herod sa mga inosente? Ano tanong, sorry, Brother Junrey, Okay. anong tanong niya? May clarification. Ano daw yung tanong, Brother Jando? Pakiulit. Saang talata sa Old Testament na hinulaan na papatayin ni Herodes ang mga inosente? So, Brother Marco ba, bago ka magsagot, malino na ba yung tanong, bro? Pasa ko, Okay. hindi ko handa sa talata. Okay, pass siya, Brother Jando. Next question. Next question. Ayon dito sa premise mo na. Okay. Premise. Eto. Hula galing sa karunungan ni Solomon na sa Apokrypha. Iyon ang parusa sa utos nilang patayin ng mga sanggol ng iyong bayan. Ngunit ang bayan mo binibigyan mo ng masaganang tubig sa panahong hindi nila inaasahan. Tanong, saang talata sa New Testament natupad ang sinasabi sa karunungan ni Solomon 11:7? Pasa ko, hindi ako handa sa talata. Okay, pass, Brother Jando. Inaamin mo ba na ang karunungan 11:7 natupad sa Mateo 2:16? Yes or no? Yes, naniniwala kasi sayan siya, Brother Danjo. Brother Danjo, ang paniniwala ko na kinasihan, yung may kaugnayan sa kaligtasan. Yung newspaper, may hula sa Revelation na natutupad sa newspaper. Kung yan ang basihan mo, Brother Jando, isama mo na rin pare ang lahat ng newspaper na tungkol sa Euphrates, tungkol sa mga gera, Next tungkol question. sa salot. Isama mo na. Next question. Tinatanggap mo ba na yung sinasabi sa Mateo 7:12, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo, yun ay may kinalaman sa kaligtasan, yes or no? Pakiulit, sorry, ang tanong. Okay, moderator's time. I-address sa moderator, Brother Mark Bao. So, clarification, Brother Jando, pakiulit daw. Ulitin ko tanong ko. Yung sinasabi sa Mateo 7:12, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Ito ba may kinalaman sa kaligtasan, yes or no? Ay, yes na yes. Oo, yes na yes. Oo, biblical yan. Tama yan. Pagmamahal yan Yes. Okay. Okay, next question. Saan sa Old Testament hinulaan yan? Pakiulit. Saan sa Old Testament? Saan sa Old Testament hinulaan yan? Okay, so meron na lang 4 minutes, Brother Jando. So, Brother Mark, ba, pag hindi mo maklaro, bro, i-address mo sa akin, bro. Para hindi kayo magsapawan, bro, ha? Sige, pag-clarify mo ulit, Brother Jando. Hindi niya naklaro. Ulitin ko. Yung sinasabi sa Mateo 7:12, sinabi mo na ito ay may kinalaman sa kaligtasan. Tanong, saan sa Old Testament hinulaan yan? So, Nakuha mo na ba yung tanong, Brother Jando? Balikan kita sa conclusion. Ilalatag ko yung talata niya sa conclusion. Hanapin ko. Sige, pass na. Di, nag-pass ka na. Huwag ka na magpaliwanag, bro. Pag pass na, huwag ka na magpaliwanag. Brother Jando, go ahead. Last 4 minutes. Ayon sa Tobit 4:15, ano mang hindi mo gusto, huwag mong gawin sa iba. Sang-ayon ka ba ito'y tumutukoy sa Mateo 7:12? Yes or no? Mateo, yes. Tama. Correct. So tinatanggap mo na ang Tobit 4:15 ay may kinalaman sa kaligtasan? Yes or no? Yes. Yung hindi lahat ng apokrypha, yes. May merong ilan, pero ang problema, yung ibang talata ng apokrypha ay kumukontra sa ebanghelyo. Yun ang mabigat diyan
gagamit parang pahayag ni ano ni Lucifer. Gumagamit siya, kumukote siya ng talata sa Holy Scripture. Lahat yan kinuha Next sa question. Old Testament. Oh, sige. Yeah. Tinatanggap mo ba na yung nasa Sirach 27:6 ay yung tinutukoy ni Kristo sa Mateo 7:16 at 20? Yes or no? Yes, tinutukoy sa Matthew 12, yes, 29. Dahil, Brother Jando, dahil maraming talata ng pag-ibig sa Old Testament. Sayang, hindi ko lang naihanda yung mga talata na yan, pero wag kang, sa susunod, ilalata ko sa yan. Doon niya sige. kinuha ng mga apokripa. Next question. Saan sa Old Testament nababasa na ang prutas ay makikilala sa kanyang bunga? Ang punong kahoy ay makikilala sa kanyang bunga. Saan sa Old Testament yan? Next question. Next question, pass. Natin. Pass. Anong talata ng Apokripa ang kumontra sa New Testament? Okay. Una, pananalangin sa mga patay. Objection. Pangalawa, Objection? May objection? Bigyan niya yung talata mismo. talata. Okay, so Brother Marcumbaw, ang tanong kasi talata, hindi ang tanong ay hindi kung ano ang sinabi. Ang tanong kung anong talata sa mga Apocrypha books na kontra sa kabuuan ng Biblia. Anong talata? Tobit 12:8-9, 2 Maccabees 12:43 to 45, Tobit 1:4, Tobit 1:10, Judith 1:1, Wisdom of Solomon 11:17, ano ba? Maccabees 2 Maccabees 14:41 to 46. Ano ba? Marami pa yan. Time, Brother Jando, meron ka na lang last 2 minutes sa pagtatanong, bro. Okay, go ahead, Brother Jando. Saan sa New Testament sinabi ni Kristo huwag mong ipagdasal ang mga patay na? Dahil ipinaiwas tayo sa gawain ng espiritista. Ang pananalangin sa mga patay ay gawain ng espiritista. Huwag kayo magpahawa sa gawain ng espiritista. Objection. Sorry, hindi ko narinig. Medyo humina yung boses ni Brother Jando. Anong objection, Brother Jando? Ang tanong ko sa kanya, saang talata sinabi ni Kristo na huwag ipagdasal ang mga patay na? Yes, malinaw yung tanong mo, Brother Jando. So ako, kahit ako, nakuha ko rin yung tanong. So yung tanong, Brother Marcumbaw, no, hindi niya tinanong kung ano ang opinion ng ating Panginoong Kristo sa mga espiritista. Ang tanong ni Brother Jando, saan mababasa sa New Testament na bawal dasalan ang mga namatay na? So, Brother Marcumbaw, yun ang objection. So, ano ang counter mo doon? Sa Old Testament siya mababasa, pero ang sabi ni Yahushua, pakinggan nyo yung kautusan. Wala siyang binago sa kautusan ng kanyang ama. Teka lang. Moderator's time muna. Brother Jando, according sa rule natin, isang objection lang ibibigay ko sa inyo, bro. So, isang objection, isang counter. So, after nun, magro-ruling na ako, bro, no? So, ay wag kang mag-alala kasi nakuha ko naman yung objection mo at nakuha ko rin itong counter ni Brother Marcumbaw. So, pakiulit yung counter mo, Brother Marcumbaw. Ulitin ko ang objection niya. Ang objection ni Brother Jando kasi hindi mo nasagot ng direkta yung tanong. Ang tanong niya kasi, Brother Marcumbaw, saan mababasa sa New Testament? Okay? Saan mabasa sa New Testament na pinagbawal ni Kristo ang panalangin sa mga patay? Kasi sinabi mo yan kaganina. No, kasi nasa nasa 2 Macabeo yan, no? So saan sa New Testament na sinabi ni Kristo, hindi sa Old Testament? Okay? So yun ang tanong ni Brother Jando, kailangan sagutin mo ng talata para ma-address yung objection at ma-counter mo naman kung tama ang yung counter. Okay, go ahead, Brother Marcumbaw. Ano ang counter mo doon? Ang counter ko diyan, okay? Walang isang talata, pero sige, magbigay na ako ng talata ng New Testament. Oo. Okay, bro, Brother Marcumbaw, kung wala kang talata, Brother Marcumbaw, wag ka nang magbigay kasi wala nga. Magbibigay Wala ako, nga Brother Junrey. Sabi mo nga walang talata ba't ka magbibigay? Wala nga. So, wrong interpretation. Ang tanong kasi, bro, ang tanong niya kasi, saang talata sa New Testament na sinabi ni Kristo, bawal manalangin sa mga patay? Yan ang tanong. Kung sabi mo kasi wala, sumagpas ka na lang para wala nang Brother Junrey, nagkamali lang ako. Meron. Meron. O sige, meron. Ano yung talata na yun? Meron pala, nagkamali lang. Sige. Okay. Matthew 6:9 to 13. Ganito kayo manalangin, mga RCC. Ama namin nasa langit. Moderator's time. Hindi, ang tanong, okay, so ang tanong, Brother Marcumbaw, dalawa ng warning kasi
klinaro na natin, tapos pinagpilitan mo pa rin yan. So, mali na nga yung sagot, inano mo pa ako, at ano ang tawag ng inilad, gilad sa Tagalog? Parang, parang niloko mo pa ako na meron pero wala, pero hindi naman pala yun. Sabi na nga sa'yo, ang question, saan mababasa na sinabi, wag manalangin sa mga patay, hindi kung anong uri ng panalangin ang itinuro ni Kristo. Ang question kasi, saan mabasa sa New Testament na ipanalangin, wag ipanalangin ang mga namatay. Okay, so hindi mo na-address yun, so mayroon kang to warning, kasi kagayon, na-warningan na kita ng isa, tapos ngayon, inano mo pa, so warning 2 ka na, isang warning na lang, mababawasan ka ng isang minuto. Okay? So next question tayo kasi ang ruling ng moderator doon is accepted ko yung yung objection ni Brother Jando. Okay? So Brother Jando, next question Brother Jando. Hindi niya masagot. Okay, saan sa Old Testament ipinagbabawal na ipagdasal ang mga patay na? Sa Leviticus. Oo. Gawain kasi ng espiritista ang pagpanalangin sa mga patay. Sa Leviticus, hindi siya verbatim pero malinaw diyan na ang mga espiritista ay nananalangin sa mga patay na pinag-aagawa ng RCC. Huwag ninyong hanapin at magpahawa sa kanila. Huwag ninyong babalikan ng mga inaalihan ng mga masamang Time. Next question. Tinatanggap By the way, Brother Jando, last 1 minute and 5 seconds. tinatanggap mo na ba na ang Greek Septuagint, ang Latin Vulgate at ang King James Version 1611 ay hindi talaga 66 books kundi 73 books? Tinatanggap mo ba yun? Yes or no? Ay, tanggap na tanggap. Kung tanggap ko may 73, tanggap ko rin may 66 at may 39. Tanggap ko yan, Brother Jando. Wala tayong pagtatalo. May 39, may 73 at may 66. Next question. At dahil, Last question, Brother Jando, last question. at dahil tinatanggap mo na tinanggalan ninyo, ibig sabihin tinatanggap mo rin na kaya pala naging 66 na tinanggalan ninyo. Yes or no? Ay, no. Dinagdag, Brother Jando, no. Kasi dinagdag ninyo. Kasi nga hindi nga kinikilala ni Yahushua eh. Di ba? Hindi na nga kinilala ng ating tagapagligtas. Brother Jando, yung Old Testament, hindi na nga sinabi na niluma na nga. Lahat ng Okay, walang objection. May objection? Inamin na niya kanina, natanggap niya na 73 books talaga ang Biblia. Ang follow-up kasi ko sa kanya, tinatanggap rin ba niya kaya naging 66? Kasi ayon sa King James Bible, tinanggal nila noong 1885. Tanggap yun. Yes or Okay, so Brother Marco, malinaw naman yun, no? Kasi mayroon ka kasing affirmation, bro. In-affirm mo yung katanungan kung tanggap mo ba na 73 ang original books ng mga Kristiyano. Tinanggap mo yan na walang pakundangan. So, ang naging follow-up niya kasi kung tanggap mo rin ba na binawasan lang yung 73 books. So, sumagot ka kasi ng hindi. So, nagkontrahan ka na doon. No? So, meron ka pang 10 seconds, bro, no? Oh, counter pa pala. Sige, ano yung counter mo doon? Okay. Ano yung counter mo doon? Brother Junrey, kasi tanggap ko yung 66, yung 39, tsaka 73. Malinaw yung pasagot ko, Brother Junrey, ha? Hindi lang yung 73 na tinatanggap ko. Tanggap ko yung 66, yung 79, tsaka yung 39. Ngayon, ano ibig ko sabihin tinanggap ko yung tatlo? Tinanggap ko na yan ay mga Bible na kung saan may kanya-kanyang nagkanon. yung tanong? Presidente, yan mo lang. Sige, patuloy. Ngayon, wag mong sabihin na yung pagkanon nyo ang tama at mali yung sa amin. Tinanong nga kita, anong patunay mong mali yung 66, tama yung 73, wala ka na ibigay na patunay eh. Okay na. Brother Marco ba? Okay na, no? So, ganito ang ruling ng Mr. Moderator. Kahit pa tanggap mo yung 39, 36, 66, 73, to the point, Brother Marco ba, na tinanggap mo yung 73 books, ibig sabihin, tanggap mo yung apokripa. Dilema sa'yo yan, Brother Marcumbao. Okay? So, meron pang 10 seconds dito. No? So, ang objection ng katunggali mo, tinatanggap ko yun. Na nagkontrahan ang iyong sagot. So, yung 10 seconds, ibibigyan kita ng 10 seconds na lang para matama mo yung kontrahan mo na sagot. Kasi, bagamitin ni Brother Jando sa'yo yun. Kontrahan ng yung sagot. Tinanggap mo kasi yung 73 books. Ibig sabihin, tanggap mo yung apokripa. Logi ka doon. Tapos, kinontra mo ngayon sa ikalawan yung tanong. Ngayon, yung 10 seconds mo, itama mo
yung kontrahan mo na sagot. Go ahead, 10 seconds, Brother Marcumbaw. Oh. Kung nakikinig si Brother Jando, sabi ko, tanggap ko ang mga apokripa, pwedeng kasaysayan at referensya, yes, pero hindi kinasihan. Ngayon, kung Okay, hindi time na. Time 10 minutes is consume. Okay, so yun, medyo nagkainitan, no? So sa mga medyo nalito sa pinag-uusapan nila, dahil bago pa lang naka-tune in dito sa talakayang Brother Jando at Brother Marcumbaw, pinag-uusapan po nila ay patungkol po sa mga apocrypha books, no, na kung tawagin ito sa Catholic na katawagan, ito po ay Deuterocanonico o Deuterocanonical books, no, na pinatutunayan ni Brother Jando kay Brother Marcumbaw na ang mga libro na iyan ay talagang kabahagi ng Biblia yan at hindi idinagdag ng Katoliko. Okay, so yan po ang pinag-uusapan nila. Okay, baka nagulat kayo kung ano yung mga libro-libro nila na pinag-uusapan. Yan po yun, yung apocrypha books. Okay, Brother Jando, another 10 minutes sa iyo, Brother Jando, para sa second stand mo, Brother Jando, at pagkakataon mo nagibain yung mga pinahayag niya kaganina sa kanyang presentation at yung mga sagot niya sa iyo. Brother Jando, Bro, wala go na ahead. bro, 1 round lang to. So, final conclusion siya mauna. Ay, 1 round lang, wala na palang second Wala na. stand. So ang susunod dito, Final ano na? conclusion na ni ano. Siyang mauna. Oh, Okay. So, Brother Marcumbaw. So, mayroon kang pagkakataon, Brother Marcumbaw, no, ng 10 minuto. Kasi hindi natapos yung 10 seconds mo kanina. Yung 10 minuto mo, gamitin mo ngayon, Brother Marcumbaw. Kasi, pag hindi mo matama yung maling sagot mo, kontrahan na sagot mo, tapos in-affirm mo pa na 73 books is tanggap mo, logi ka doon. Kaya yung 10 minutes mong mahabang 10 minutes na to, gamitin mo para maayos mo yung pag-accept mo sa 73 books. Okay, Brother Marcumbaw, 10 minutes, go ahead. May kukunin lang talata. Yes. Saglit. Second. Sige, mag-advertise muna ako dito Baka habang may oras ko eh. kinukuha siya. Okay. Okay, so shout out muna natin, no, ang mga kapuntos natin dyan dito sa atin pong channel. Nagdidebate rin sila dito, pero di ko maunawaan yung iba, umabot sa Trinity. Okay. Ready na Okay, ako, okay na? bro? Okay, so mag-start ka na? Yes, start na ako. Okay, your 10 minutes will start, no? Kung magsasalita ka na, Brother Marcumbaw, go ahead. Okay, start na po ako, no? Simulan ko yung aking conclusion sa talata, no? 2 Thessalonians 2:2. Okay, ang sabi sa 2 Thessalonians 2:2, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o ng pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Nawari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Yung talata, may mga sulat, may mga aral, may mga lumalabas na chismis na pinag-iingat tayo. Ganun din ang sabi sa 2 Thessalonians 3:17. Okay? Pinag-iingat tayo sa mga lumalabas na kasulatan, sa mga chismis. Bakit? Kasi nga na-anticipate na ng Holy Spirit, kaya itinuro na agad, inihayag yan sa mga apostol. Kaya ito na isulat. 2 Thessalonians 2:2 tsaka 2 Thessalonians 3:17. Okay. Linawin ko, Brother Jando. Ang pinagtatalunan natin, ang talakayatin natin, ang pinagtatalunan natin, yung Septuagint ay kinasihan, lahat ng aklat doon kinasihan ng banal na espiritu. Ang patunay na hindi, kasi may mga talata diyan na hindi katanggap-tanggap sa morality. Pag pinag-usapan ng morality, hindi katanggap-tanggap siya. Mga miracle na hindi kapanipaniwalang mga miracle. Mga kaganapan na kontra sa mga nakasulat na sa creation. Marami yan, napakahaba lang. Pasensya na po. Nung inaaral ko nga siya, sabi ko nga, sobrang kulang yung 10, dapat 3 hours to. Kasi bawat talata, ibabangga natin sa bawat talata sa ibang talata ng Holy Scripture eh. Mahirap yon lahat yon i-discuss sa ganito. Pero binibigyan ko lang idea yung mga tagapakinig, maging maselan kayo.
Suriin nyo ng mabuti yung nakasulat sa Apokripa. Unang-una, sabi ko nga, anong mga nakasulat diyan na wala sa Holy Scripture na ikaliligtas. Sabi ko, sapat ang 66 books. May binabanggit si Brother Jando tungkol sa pag-ibig. Old Testament pa lang may pag-ibig na eh. Yung Brother Jando, yung ang tawag ito, advice yung libro ni David Bernard, may pag-ibig doon. 'Di ba? Alam mo, hindi na kailangan ng apokripa kasi lahat ng kailangan natin para tayo ay maligtas, sapat yung 66 books. Bakit kailangan tanggalin ng apokripa? Bakit? Kasi nga may mga talata diyan na magiging kayo, espiritista kayo. Magiging materialistic kayo. Ang kaligtasan nyo sa pamamagitan ng pagbayad ng pera, ginagamit kasi yan ng RCC para pagkamkam ng pera. Magiging materialistic ang simbahan. Ha? Kaya hindi katanggap-tanggapan ng apokripa na yan. Ayoko nang pasukin niya ang ganyang napakalalim na discussion. Pero itong mga nakikinig sa atin, aralin niyo po yung apokripa. Makikita niyo may mga hindi katanggap-tanggap na talata dyan na hindi yan, malalaman niyo, mararamdaman niyo magsasalitang Holy Spirit sa inyo na hindi yan kinasihan, hindi yan karapat katanggap-tanggap sa banal na Espiritu. Sasabihin ng Holy Spirit sa inyo, hindi katanggap-tanggap yan. Basahin nyo, maging bukas yung isip nyo. Basahin nyo apokripa. Makikita nyo hindi katanggap-tanggap. Naniniwala ako, Brother Jando, linawin ko, naniniwala ako sa mga apokripa, maaring kasaysayan na totoong nangyari. Gaya ng Noli Me Tangere, ng mga history books, naniniwala ako sa mga bagay na ganun, pero hindi kinasihan. Kasi sapat yung 66 books para tayo'y maligtas. Sapat yan eh. Kasi nga yung nasa Old Testament nga, Brother John, ang dami kong binigay na talata, niluma na. Diba? Inaalis na nga eh. Hindi na nga pinasusunod eh. Bakit? Kasi sapat na nga yung gospel, yung ebanghelyo para tayong maligtas. Kaganapan ng Old Testament, shadow lang yung Old Testament eh. Tapos itong mga RCC, dagdag pa ng shadow, hindi na nga maimportante yung shadow eh. Brother Marcumbao, Moderators time muna. No? So, nag-direct attack ka na naman sa mga RCC. So, ad hominem yun. Okay? So, pasensya ka na, Brother Marcumbao. Mababawasan ka ng 1 minuto kasi pangatlong warning ko na sa'yo to. Okay? So, kaganina, sinabihan na kita na 2 warning yun kaganina. Ngayon, saglit lang. Dahil 3 warning to, dinirekta mo, itong mga RCC, ad hominem yun. Okay? So, meron kang 4 minutes, 51 seconds na na-consume. So, babawasan ko to ng 1 minute. So, meron ka na lang 3 minutes and 51 seconds. Okay? So, sana, Brother Marcumbao, matutunan mo na hindi mang ad hom. Kaya, nilagay ko ang rules na to kasi every time nakikipagtalakayan ka dito, hindi mo na maiwasan yung ad hom. So, tuturuan kita ng leksyon. Para next time, aware ka sa sarili mo na bawal pala ang ad hom sa mga ganito, okay? So, bawas ka ng 1 minute at idadagdag ko ang 1 minute kay Brother Jando. So, mayroong 11 minutes si Brother Jando mamaya. So, meron kang 3 minutes and 51 seconds. Go ahead, Brother Marcumbao. 3 minutes and 51 seconds. Go ahead. Malinaw sa Hebrews 7:18, Hebrews 6:8-6, ano sabi dito? Yung lumang tipan, naging walang hindi na sana hinanapan ng ikalawa, di ba? Sabi dito sa palibasa talaga. Yun. Malinaw sa 2 talata, di ba? Yung kahinaan at kawalan ng kapakinabangan, binibigyan na nga tayo ng simpleng pinasisimple ng Diyos, ng ating tagapagligtas para maabot yung kababaan natin, sinisimple yung kaligtasan. Okay? Yung Old Testament na marami na nga dyan, phase out na, di ba? Tapos, itong mga kaiba nating pananampalataya, yung mga kaiba natin, ang ginagawa, dagdag ng dagdag. Sabi na nga, shadow na lang yan eh. Ito na yung katuparan. Ito na si Yahushua. Tinubos na inyong mga kasalanan, mga kapatid. Tinubos na lahat ng hiwalay sa ginawa ni Yahushua sa cross of Calvary.
Lahat yun, walang kabuluhan. Tingnan mo, pansin natin, Eucharist, baptism, ano pa ba? Baptism, lahat yan, mapapansin mo, lahat yan may kaugnayan sa kamatayan ni Joshua. Lahat ng walang connection sa kamatayan ni Joshua, wala ng kabuluhan. Anong gagawin ng demonyo? Anong gagawin ng demonyo? Lilituhin yung tao? Hindi. Sacrament? Hindi. Ano tayo? Marami pang. Yung mga kabispa, aralin natin yung pagbibigay ng limos, yung pera sa simbahan, yung ganito, ganire, ganiyan, ganun. Yung pananalangin sa mga patay. Para palabuin yung malinaw. Sinisimple na nga lahat ng ang ating kaligtasan labas sa ginawa ni Yahushua sa Cross of Calvary, walang kabuluhan na yan. Lahat yan wala. Si Yahushua lang, kay Yahushua lang matatagpuan ang kaligtasan. Siya lang ang katotohanan. Siya lang ang buhay. Siya lang ang tagapagligtas. Siya lang ang Diyos. Siya lang, sabi nga sa Colossians 2:10 yata na magkamali, kumpleto ka na. Kumpleto tayo kay Yahushua. Walang kulang kay Yahushua. Ay, hindi, kulang. Kulang. Kailangan ng apokripa. Kailangan ng sakrament. Kailangan ng ganito. Nilalabo eh. Yung simpleng kaligtasan na ginawa, simpleng ipaunawa ang kaligtasan sa tao, pinalalabo ng mga kaiba nating pananampalataya. Yan ang gawain ng Diablo. Yan ang gawain. Bakit? Para marami pang pagkagawa sa iyo ng demonyo para ma-divert yung pananampalataya mo sa tapos na ginawa ni Yahushua. Ida-divert saan? Sa sacrament. Ida-divert saan? Sa mga apokripa. Ida-divert saan? Sa pera-pera. Ida-divert saan? Espiritista. Ida-divert saan? Sa pagsamba sa mga santo, kay Maria, at sa mga kung saan-saan. Bakit ganyan? Bakit? Kasi yan ang gawain ng demonyo, ng Diablo. Pandaraya. Pandaraya. Ang pandaraya, alam nyo, mas maraming may impyernong nadaya, hindi dahil sa makasalanan siya. Dahil ang kasalanan, tinubos na yan eh. Tinubos na ng Diyos ang kasalanan. Tapos na tayo sa kasalanan. Alam mo, saan mas maraming may impyerno? Saan maraming mapapahamak? Dahil nadaya ng demonyo. Last 30 seconds. Maraming mga impyerno dahil nadaya. Sa Revelation, mapapansin nyo ang lingwahe ng Revelation, nadaya kayo. Yan ang pinag-iingat tayo. Na mukha siyang tupa pero naglalabang lobo. Mga bulaang propetang nagdadamit ng puti, 'di ba? Puti pero ang loob nicho, bulok. Yan yung ano tawag diyan? Ano tawag diyan? Pandaraya ng demonyo. Time. Salamat. To God be the glory. Time yan. Maraming salamat no, Brother Macumbao. Kahit na hindi ka pa rin sumunod sa moderator, hinayaan ko na lang, no? Kasi huling banat mo na lang naman na yon. Umabot ka pa rin kay Maria, Santo, Demonyo, ewan ko sa'yo. Pero sige na lang, si Brother Jando na bahala dyan. At ito, dapat 10 minutes, Brother Umbao, no? Pero ayan, 9 minutes na na-consume mo. So, talagang 9 minutes lang kasi nabawasan ka ng isang oras kasi hindi mo talaga mapigilan yung sarili mo na hindi mang-ad home. Nawa next time, Brother Macumbao, bro, matutunan mo na wag kang lumagpas sa rules, no? Focus ka lang dapat sa topic. Next time sana para matuto ka, next time maiwasan mo yung mga bagay na yan. Okay, Brother Jando, bibigay ko sa yung 11 minutes para sa yung final conclusion, bro. So, the floor is yours, Brother Jando. Go ahead. Okay, thank you sa pagkakataon ko nito magsalita. Unang-una, dahil sinagad ni masyado ni Mark Umbao yung ating pasensya. No? Ipapaalam ko lang na huling debate na namin ito, ibablock ko na siya sa Facebook, sa Messenger. Ibablock ko na siya. Bakit? Ang napag-usapan namin, ipapakita ko sa inyo. Ayan o, tinan nyo. Oo. Ito. Papakita ko yung aming pinag-usapan na. Sabi, ito yan o. Yung chat namin o. Sabi ko, Umbao, hindi is a negative form. Ako ang affirmative dyan. Patutunayan ko na ang tinatawag na mga sulpot na apokripa ay bahagi talaga ng Biblia. Yan ang aming tema. Wait lang. Okay. Ngayon, ang response niya, sige, okay na yan. Baka hindi pa matuloy
kahit ang born again ay hindi sulpot dahil kami ang nakaganap ng ginawa ng mga apostol sa araw ng Pentecostes at ipinangaral mismo ni Yahushua. So, ibig sabihin, ito yung aking topic na kailangan niyang gibain na ang Apocrypha ay bahagi talaga ng Biblia. Ang ginawa niya, nagsagawa siya ng mga strawman fallacy na gusto niyo sumunod ako doon, hindi ako susunod, hindi niyo ako maililigaw. Lelang niyo, maililigaw niyo, hindi niyo ako maililigaw. Kaya dahil hindi siya sumunod, tapos sinagad pa niya ng gusto sa kanyang final conclusion, pagkatapos ng debating ito, ibablock ko na si Mark Umbao. Actually, pwede ko naman gawin ito sa ngayon automatic ko na siyang ibablock sa aking, para hindi na niya ako makontak dahil sinagad talaga, ginagamit lang ni Mark Umbao ang pagkakataon na maraming nanonood ng punto por punto, pero hindi niya ako kinakalaban. I expect na ako kakalabanin ni Mark Umbao, pero ang ginagawa niya, gumagawa siya ng ibang butas para aking sundin. Hindi yan mangyayari, kaya Mark Umbao, tingnan mo yung messenger mo, block ka na. At Facebook mo, block ka na. Hindi mo na ako makukontak. So, ito na yung ating last debate kasi sinagad mo talaga ako. Napunta ka kay Maria, napunta ka. Ano ba yung ating topic? Patutunayan ko na ang tinatawag yung Apocrypha ay bahagi talaga ng Biblia. Yun ang ating topic. At dahil negative ka, kailangan tutulan mo na hindi siya bahagi, dinagdag lang namin. Paano namin idadagdag? Inaamin na ninyo mismo na ni-remove ninyo noong 1885. Sa madaling salita, napatunayan ko yung aking tema. At tinanggap mo pa na 73 books ang Biblia, tinatanggap mo. At tinatanggap mo rin na 66. Tinanong kita kanina, tinatanggap mo ba na kaya naging 66 kasi ni-remove ninyo? Bigla ka naman naghindi. Para ako nagipag-usap dito ng wala sa sarili. Kaya at saka dahil sa final conclusion, I expect na banggain mo yung aking mga argumento pero hindi mo ginawa. Bagkus patuloy kang nagsagawa ng iyong strawman fallacy. Ibig sabihin talaga sinasagad mo ang pasensya namin. Ginagamit mo lang ang programa namin para marami makapanood sa gusto mong ilabas na hatred. Hatred sa Katoliko. Pero ang sa akin na naman, mahalaga sa akin, napatunayan ko naman talaga kung saan inaamin naman ni Mark Umbao na ang Septuagint, ginagamit niya ng mga Christian Bible writers. Katunayan, yung mga katanungan ko kanina, hindi niya nasagot ng tama yun Isa-isahin natin yung aking mga itinanong sa kanya kanina. Ito yung yung patungkol dito. Tinanong ko siya patungkol dito sa Matthew 2:16 kung saan nag-decree si King Herod na paslangin yung mga innocent children. Yun ay propesiya mula sa karunungan ni Solomon 11:7. Wala yun sa Old Testament, yun ay nasa karunungan ni Solomon 11:7 at natupad sa Matthew 2:16. Tapos yung sinasabi sa Sirach 27:6 na ang punong kahoy ay makikilala sa kanyang bunga. Ginamit ni Kristo yun sa kanyang paliwanag sa Mateo 7:16 at 20. Kung hindi inspired yun, ba't gagamitin ni Kristo? Ha? Kung hindi inspired yun, ba't gagamitin ni Kristo? Ginamit ni Kristo Sasabihin mo, hindi inspired, ginamit nga ni Kristo mismo. Eto pa, yung sinasabi sa Judith 11:19, yung patungkol sa sheep without a shepherd. No. Yun, binanggit din ni Kristo yun. Sa Mateo 9:36, the people were like sheep without a shepherd. Binanggit din ni Kristo yun. Sabihin mo hindi inspired. Ito pa, yung sa Tobit 3:8 at Tobit 7:11, patungkol sa 7 brothers. Yung 7 brothers, binanggit ni Kristo sa kanyang ebanghelyo. Sa Mateo 22:25, sa Marcos 12:20, at Lucas 20:29. Ginamit niya ang sinasabi sa Tobit 3:8 at Tobit 7:11 sa kanyang ebanghelyo patungkol doon sa 7 magkakapatid na may asawa. Lahat nag-asawa. Tanong, pagdating sa langit, sino ang asawa niya? Saan ginawa ni Kristo yun? Sa Judith.
sa ano, sa Tobit 3:8 at Tobit 7:11. Last 5 minutes. Yung ano niya, wala talaga. Walang kalatoy-latoy. Ito pa. Yung ano, yung sinasabi sa Karunungan 2:16. O kung saan sinasabi ni Kristo sa 1:5-18, sinusunod ng anak ang ama. O sinasabi yun sa ano, sa Karunungan ni Solomon 2:16. Eh yun namang ano, yung sinabi naman ni Kristo sa Lucas 21:24, na ang nabubuhay sa espada ay sa espadang mamatay. Yung nabubuhay sa tabak ay sa tabak ang mamatay. Saan niya kinuha yun? Sirach 28:18. Tapos yung sinasabi doon sa Mateo 7:12 na wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Saan niya kinuha yun? Doon sa Tobit 4:15. Wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Ang daming ebidensya. Inamin niya. Bahagi yan ng Biblia. Ay, bakit dadadag namin ni bahagi na nga ng Biblia? Pinakita ko kanina sa ano, sa yung mga aklat ng Greek Septuagint, nandoon yung Tobit, nandoon yung Sirach, nandoon yung Macabeo, andoon. Tapos, nung gawin ng First Compiled Bible, yung Latin Vulgate, nandoon din. Eh, paano idinagdag? Nandoon na nga. Kinuha lang eh. Para bang kinuha namin yung Genesis, kinuha namin yung Levitico, kinuha namin yung Exodo. Pati yung nandoon sa Septuagint na Tobit, Judith, Sirach, andoon na yun, kinuha rin namin. Eh, paano kami nagdagdag? Eh, nandoon na yun. Oh. Ha? Nandoon na yun. Ba't kami magdadagdag? Eh, nandoon na nga. Bahagi na nga siya. O ngayon, ano nangyari? Umalis si Marco Bao, di niya matanggap yung ano, yung kanya kapalaran ngayon. Di niya matanggap, kaya umalis siya. Oh. Ito na yung aking ano sa kanya, aking final judgment kasi sinabihan ko na siya, huwag mo ko pinagloloko kasi hindi mo ko maluloko eh. Oh. So ano nangyari? Tinanggap niya ng 73 books. Tinanggap niya na naging 66 books. Ano, yung tema ko napatunayan ba? Napatunayan. Hindi niya giniba. Nag-strawman fallacy siya. Sa tingin niya ba, susunod ako doon? At kahit nag-object na ako sa moderator, patuloy pa rin siya na nagpatuloy sa kanyang strawman fallacy. Umaasa na baka sakali sundan ako ni Brajando. Hindi ko siya sinundan. Bagkus, magbigay lang ako ng ilang example. Na sinasabi niya na hindi kailanman ginamit sa New Testament yung sinasabi sa Apokripa, anong hindi ginamit? Dami tinanong kanina, hindi niya nasagot eh. Hindi niya nasagot, pa siya ng pas. Tapos ngayon, pinag-conclusion, nagpunta siya doon sa ano? Nagpunta siya doon sa kung saan-saan siya napunta. Ngayon, kaya pinapaalam ko na ito na yung last namin, na hanggang part 9 lang. Kasi sinasamantala ni Mark Umbo yung ating kasikatan sa ating programa, para mailabas yung kanyang hatred. It's part of healing yung maglabas ka ng hatred mo. Pero not in this type of program na hindi kami authorized na mag-rebut kasi hindi naman topic. Baptism. Hindi yan ang topic natin. Napunta sa kumpisal, napunta sa Last 1 minute, Brother Jando. na kung saan-saan siya napunta. Alam niya, hindi ko hahabulin yun. Kaya, ayun, sinamantala niya. Pero ang mahalaga dito, napatunayan ko na ang Biblia talaga, bahagi talaga ng Biblia, yung tinatawag nilang Apokripa at tinanggal lang nila, kaya naging 66 books. Sa madaling salita, hindi giniba ni Mark Umbaw ang aking tema bagkos gumawa ng kanyang sariling butas. Thank you. Okay, we-wave mo na bro, yung 30 seconds. Wave ko na yun kasi wala na yung kausap ko dyan. Naglayas na. Okay. Okay na, so para ma-formal lang natin na ma-close to, magsasalita lang ang moderator, no? So yun mga kapuntos, mga kabag, natapos din, no, ang talakayan ni Brother Jando at ni Brother Mark Umbaw. At iko-congratulate ko si Brother Jando. Para sa akin siya ang nanalo, no?
Dahil sumangayon si Mark Umbaw eh. Sasangayon ka ba, Brother Mark Umbaw? Tanong ni Brother Jando na ang King James Version 1611 ay 73 books at kasama doon ang Apocrypha. Oh, sangayon ako. Sumangayon eh. Tapos ang sunod na tanong, hindi na siya pumayag. Kaya nga, actually, tinutulungan ko pa siya na maunawaan niya ang mga tanong ni Brother Jando eh, para masagot niya sana ng tama. Pero hindi niya nasagot ang tama. Kaya congrats kay Brother Jando, no? Flawless victory. Sama si Brother Jando, wala siyang ginamit na reference para magiba yung stand ni Brother Jando kasi gumamit si Brother Jando ng reference. Ang gamit lang ni Brother Manuel Cumbaw wala doon dapat igiba kasi hindi raw nakapagtayo. Hindi nakapagtayo? Nagpakita ka ng mga reference eh. Ano? So, yun mga kapuntos at mga kaabag, no? Ang nangyaring talakayan at sad to say, tinutulungan ko kasi Brother Mark Cumbaw na matuto siya magdebate na sa sunod na debate niya kay Brother Jando kasi ako din kasi talagang hindi na siya maka-debate sa akin kasi inatsipwera ko na rin siya, no? Pero ibang reason ko. Pero yung kay Brother Jando na nakita, tama si Brother Jando. Ginagamit na lang niya ang punto por punto para mapagsingawan ng kaniyang hindi ko ba alam ano bang ginawa sa kanya ng Katoliko, wala naman, no? Bigla na lang nagngawa dito eh, basta lang makapaggawa. No, so tama lang 'yun na manggagamit kasi. So kung patuloy siya ng ganyan, nagpapasikat na lang siya sa kanyang kalaman, so much better na hindi na siya pabalikin. So congrats Brother Jando sa napaka matindi mong desisyon na 'yan kasi I'm sure mahirapan ka pag wala si Brother Cumbaw. Kasi hanapin ang dugo mo sa Brother Jando. Ay, Brother Wendell. Congratulations din. Natawa ako sa pagpasok mo kanina kay James. Nataranta talaga. Nataranta. Iniwan mo na dahil naka-schedule ka na Mark Umbaw. Tinawagan ko siya. Niya talaga ako sinagot. Sabi niya, mag-text ka muna kung sino ka. Nag-text ako. Bro Wendell ito, papasok ako. Di talaga niya ako in-accept. Dahil yung tanong mo lang na kung hindi Katoliko ang nag-compile ng Biblia, sino? Anong sabi niya? Si Atanasio daw. Atanasio. Katoliko yan. Oo. At pagkatapos nang wala ka na, sabi niya, sinasalungat mo umano si Atanasio na kasama mo. So, ibig sabihin, inaamin niya, Katoliko ang nag-compile. Tapos naglabas siya ng letra, Marcion daw. Uy, anong Marcion? Kanina si Athanasius. Ngayon si Marcion na naman. Ano naman talaga to? At yung kondisyon niya, dapat King James Version lang ang gagamitin. Walang referensya, walang history. Pero sabi niya, ang Katoliko ay natatag sa 1870. Ngayon sabi niya, King James na dapat sabi ko sa kanya, sige, King James lang. Saan sa King James Version na kinumpile ni Athanasius ang Old and New Testament to one book? Nagalit na pikon. Tsaka isa pa bro dyan daw. Nagsisigaw na siya. Naririnig ba ako sa live niya? Kasi duda ko, din ako naririnig. Narinig ka. Nagmonitor ako dahil gusto ko rin papasok. Ang problema lang, di niya ako tinanggap. At yes. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung number niya kasi yun ang gusto niya eh. Tawagan sa number niya. Yun. Number na binigay niya talaga. Yun, tinawagan mo. Pinarinig ko pa sa live ko na nag-ring yung phone niya at sabi niya, huwag muna kayong tatawag, mag-text muna kayo kung sino kayo at ano ang pakay ninyo. So, kaya nag-text ako. Pero di pa rin niya ako tinanggap. Natakot. Sabi ko sa kanya, ngayon June 30, punta si Brother Wendell dyan sa CDO Cathedral. Handa ka pa mapakita sa kanya para magpirma ngayon ng tema. Sabi niya, anytime. Sige, puntahan mo yun ha. Sige, dito lang ako sa tanong ko ngayon. Nahirapan, naramdaman ko. Iyan niya ako, kondisyon. Huwag ka mag-kondisyon. Sagutin mo lang diretso. Nataranta talaga si Pastor James. Brother Alden, na-record mo yun?
Hindi ko yun na-record bro, ang hina ng Ay, signal ko nun. sayang hindi na-i-record. Sana hindi. Ma-download natin yan. Ma-download natin yan. Ayan. Yan. Makuha natin yan. Yun ang content ko bukas. I-download mo lang Manuel, baka i-delete. At saka ang daming ano bro, ang dami kong chat na accept mo ako kasi ako yung binabanatan niya. Hindi niya ako ina-accept. Yan na nga. Nataranta siya kaya na, pinasok ko na, nagbabay na lang. Ay, hindi ako nagbabay Manuel, pinatay niya yung call. Pinatay pala niya. Okay. Dahil 7:42 na, umalis na lang ako. Balik lang ako sa studio kasi pinatay niya yung call, di niya masagot. Sabi ko sa kanya, ang tanong ko sa kanya, sabi mo kasi King James Version lang. Yun lang batayan. Istrikto ka doon. Sagutin mo yung tanong, saan sa King James Version na si Athanasius na nag-compile ng Biblia? Sagutin mo. Hindi niya masagot, kaya pinatay niya yung call. Yun. So, hindi ako umalis. Kusa niya ako pinatayan ng tawa. Kaya ako hindi ko na hinabol kasi malapit ng oras. Kaya yon. Brother, mayroon kayong masasabihin, Brother Aljan, sa naganap na talakayan? Yes, Brother Jando, mula umpisa talaga, grabe. No, grabe, nagmarunong pa talaga, nagsabay din sa'yo, nag-wave din ng oras. Grabe, no? Pero walang napatunayan si Mark Cumbao kasi nung last part niya nga, hindi na siya tumutok doon sa topic, tumutok na dun sa rebulto, kay Maria, sa mga demonyo. Wala na siya doon, kaya tama lang yung Brother Jando na umasa naman tayo, sabi nga ni Brother Junri, no? Umasa tayo na si Mark Cumbao ay magiging Katoliko. Pero sa pinakita niya kanina, tama po kayo doon. Ginagamit niya yung programa natin para magpasikat. Parang ito rin po si Pastor James, no? Parang ginagamit na lang yung pangalan ni Father Darwin at ang mga CFD para din sumikat. Kasi ang bilis ng paglaki ng followers niya. Kasi dati sa 9,000, ngayon 16,000 na siya. Siguro mga isang linggo na siguro yun, bilis ng kanyang paglaki. Kaya ginagamit lang talaga nila ang programang ito para po sa kanila ring pag-angat. Yun ang mga Brother Jando at subukan nating makapagbigay ng komentaryo bukas, no? Kung maganda-ganda na yung boses natin ulit. Yun lamang po, Brother Jando, at congratulations po. To God be the glory. Okay, thank you sa iyo, Brother Aljan. Nandiyan po si Brother Romel. Baka may gusto sabihin si Brother Romel. Brother Romel? Ayan. So, okay. Maraming salamat, no? At isang napakagandang pangyayari ang nangyari ngayon dahil kahit na break na kayo ni Brother Mac Umbaw, marami yung natuwa dito, Brother Jando. Dahil nakipag-break ka na sa kanya, maraming natuwa. Natuwa na meron ding halong lungkot at sana ay panalangin natin na yung last debate ninyo ay maging bukas na yung puso at isipan niya upang maunawaan talaga ang katotohanan na kanyang pinaglalaban kasi alam naman natin na may mga time talaga na agree talaga siya, no, sa Katoliko, kaya lang siguro nalilito lang siya sa argumento niya mismo kasi yes, no, tapos yes, no naman ulit. So kumbaga kontrahan na yung kanyang mga statements. And well, sana po mga kapatid, no, ipagpanalangin po natin si Mark Umbao na maliwanagan po siya kasi masakit yung nangyari ngayon, no, harap-harapan, no, live na talagang nakipag-break si Brother Jando sa kanya sa bablock na kita, ayaw ko na sa iyo. Yun. Pero Brother Jando, congratulations dahil yun, naitindig talaga ng Roman Catholic Church ang stand, no, at napakaganda yung deuterocanonical books na tinatawag po ng ibang sekta o ng protestante na apocrypha, yung 7 books dyan ay na-quote talaga ng Panginoong Jesucristo sa tamang-tama, saktong-sakto, na very useful talaga ito. At actually meron pa nga mga Protestant scholar na nagko-quote yan, Brother Jando, no? So sana ay maging open din po ang lahat. Lalo't lalo na yung mga protestante ngayon na nanonood, na sana ay open po tayo sa pag-aaral din na even yung mga magagaling na mga Protestant scholar na ay nagko-quote pa nga ng libro na kinuha mismo sa Deuterocanonical books, na Protestant scholar na yan, mga kapatid, para patunayan ang resurrection o yung muling pagkabuhay. O nagko-quote yan, kinot yung second Maccabee. So
research niyo po mga kapatid, marami diyan. Sana ay huwag kayong magsawang magsubaybay at magtangkilik din po, no? At yun nga sinasabi ko mga kapatid, kailangan talaga ni Brother Mark Umbao ngayon ay prayer, no? At understand, no? Unawain po natin siya at panalangin na sana ay ito na yung pagbukas ng kanyang puso at isipan upang lubos siya talagang maunawaan ang katotohanan na kanyang pinaglalaban dahil siya ay naniniwala na siya ay kay Kristo. So ang totoo at tunay na kay Kristo, kahit masakit man yan ang katotohanan, tatanggapin talaga. Dahil sabi ng Juan 8:32, kapag tinanggap natin yung katotohanan yan, talagang magpapalaya yan sa atin. Yan lang po, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romelo. Thank you doon sa backup reference mo. At saka ni Brother Dwayne Cartuano, send my regards to him sa backup reference nyo. Kasi actually, hindi ko maintindihan ba't siya napunta doon. Ang pinag-usapan namin, naliwanag naman doon. Patutunayan ko na ang tinatawag yung apokripa ay bahagi talaga ng Biblia. Sabi niya, sige, okay na yan. Okay na yan. Mawala ng sariling butas. Pasusundin ako. Hindi ako susunod. Alam ko, ay mga kapuntos na Katoliko nanonood ngayon, pag ganyan yung kalaban nyo, na tila kayo ay hinihila sa hindi naman nyo pinag-uusapan, wag na wag kayong susunod. Dahil once na kayo ay sumunod at na kayo ay nailaglag na sa kanilang mindset, madali na nila kayong lituhin at talunin. Kaya wag na wag kayong magpapadenggoy. Lagi natin sinasabi yan. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at thank you kay Brother Wendell. I-download yung Brother Wendell habang maaga pa kasi baka i-delete yun ni ni Pastor James, no? Downloaded na po. Downloaded na. Okay, thank you. Yan. Kung sakali kapag download ko ngayon, dinilit na. Hingin lang ako ng kopya sa iyo. Pahingi din ako, pahingi. Kaya, Brother Arjan, download mo na ngayon. Baka mamaya i-delete na. O, tsaka ako, download ako muna. Pag hindi ko na download kasi dinilit na niya, doon ako hihingi kay Brother Wendell ng kopya. Okay. Pag sa Facebook, bro, di ako marunong mag-download nun. Ano bro, i-search mo lang bro, i-search mo lang yung sa Google yung bro, yung online Facebook downloader. May lalabas diyan na may lalabas diyan na wait lang ha. Ganito bro. Sa akin bro, pasend sa akin bro ng link bro. Ito yung lalabas bro. Yan ang lalabas. Save from .net, YouTube video downloader. Yan ang i-search mo. At i-paste mo lang diyan yung link ng video at mada-download mo na siya. Sige bro, sige. Save from net. Save from .net. Ano mo lang, YouTube, online YouTube video downloader or yun, kahit YouTube yun bro, kaya niya download from Facebook. Sige. Kahit yun ay save from .net, YouTube video downloader, kaya niya mag-download from Facebook. Sige, kasi record yung ginagamit ko gamit OBS dito. Kaya niyang i-download yun kahit from Facebook pa. Okay, so thank you po sa inyong lahat at kailangan na po natin na magpaalam sa gabing ito. Thank you. Natapos ang gabi na nagwagi tayo, hindi niya giniba. At inamin pa niya, thank you at matibay yung aking pagkakapanalo na naman sa gabing ito. Maraming salamat po at goodbye na po tayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Paalam na po sa inyong lahat.